Okay, sa mga happens to who happens to watch my video, this time I would like to share regarding the idea being expressed by Senator Robin Padilla regarding his uh, defense why he was not or he is not in favor of condemning the Chinese embassy. But si President Marcos pabor din naman doon na wag paalisin, no, kasi condemning the ano din requesting to parang pagpapaalis ng ambassador ng China dito sa atin. Pero ang punto ko dito, yung mga sinasabi niya, yung mga dahilan niya, which is masabi nating mali, no, mali ang pagkakaintindi niya. Okay, so ito din yung isang bagay na binanggit din ni Christian Esguerra, o gamitin ko na lang yung ano niya, no, sa Facts First, na nababahala siya dito sa pananaw ni Robin Padilla kasi mukhang parang lumalabas na parang may alam siya or maganda yung basihan niya. Pero kung i-base natin sa totoong aspeto ay mali, no? So, yung mga sinasabi niya ay yun yung mga pinagsasabi ng sa kabilang side sa mga yun yung tinatawag nilang mga may tinatawag diyan yung yun yung mga pananalita sa kampo ng mga China na tayo yung nanggugulo sa West Philippine Sea. Paano ba naman tayo manggugulo? Kita yung ginugulo. Teritoryo natin yun. Para bang tayo, kunyari na sa bahay mo, may bisita ka. Karapatan mo anong meron sa bahay mo, kung anong ginagawa mo, kasi within your rights. Pero pinakialaman ka ng bumisita sa'yo. Tama ba 'yon na ikaw ang pinakialaman, babalik ta rin na ikaw nakialam, 'di ba? So, ito babanggitin ipi-play ko yung speech ni Senator Robin Padilla at isa-isahin natin yung based doon sa anong tingin ko tama, no. Kung maaari I will be trying to search na ano ko din diyan, isisingit ko din yung pananaw ng ibang tao na yung mga kilala natin kasi ako di naman ako kilala, so therefore parang I need some support, no. Okay, tingnan natin. Do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat. Lang mo kahit sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin na ito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin na ito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan, okay lang po, wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, eh hindi po ito makatutulong sa atin. So, sa puntong yan, sa pambungad niyang salita, mukhang wala tayong masasabing mali, no? Or tama naman yung pinagsasabi niya. Pero pagpunta na tayo doon sa susunod niyang mga sinasabi, meron akong masasabi at yung na sinasabi niya ng iba, pakinggan natin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang uniformado pa,
ay gagawa ng katatawanan o karikaturan Sabi niya dito na ginagawang hindi daw tama ng isang inupirmado pa, referring to Commodore Tariela, na ginagawang katatawanan si Xi Jinping na presidente ng China nung nagsalita siya yung speaker doon sa isang crowd, no? Hindi ako specific, mamaya i-search ko anong crowd 'yun. Pero ang binanggit niya sa isang daw yung basta hindi ginawang katatawanan si Jinping noon. Kasi ang speech bali o yung topic niya ay tungkol sa pambubuli ng China sa Pilipinas. Pambubuli doon sa mga Coast Guard natin sa West Philippine Sea, naputulan ng daliri, binubomba ng tubig, kinakanon ng tubig, mga mangingisda natin, pinarusahan o pinahirapan. So, parang pinipicture out doon na matapang bully. May bully bang ginawang katatawanan? Hindi katatawanan yung na yan. Pinalabas niya sa itsura ni Xi Jinping na matapang, bold, yung matapang, yung bully nga eh. E di siyempre, hindi ginawang katatawanan dyan para lang ma-visualize ng taong kausap niya na ito yung itsura nito, pero hindi katatawanan, hindi naman iniyurakan ng matapang nga eh. Paano katatawanan ba yon? At it was just to visualize kung gaano kasi kung anong ginagawa ng China dito sa Pilipinas, yun naman yung utos ng presidente ng China. Alam naman natin na Communist Party sila. So ibig sabihin, ang masusunod dyan ay ang desisyon ng leader. Okay? Hindi tulad sa Pilipinas na pinag-usapan. Okay? Kung ano yung dapat magiging stand ng buong bansa. Pinag-usapan ng senador, congressman, sa foreign affairs, then it's the president who will decide whether what approach is to be done by the Philippine officers. Ganon. Okay, so tuloy natin. ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo, na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag. So ito yung itsura ni Xi Jinping doon sa habang nagsalita si Tariela in front of sa mga estudyante, no? So about China. So nakita mo naman, hindi naman nagtatawa si Tariela na out of the picture. Ito ipagpakita bali doon sa pagkabuli ni Xi Jinping o ng China sa Pilipinas. Hindi naman 'di ba? Parang yung unang picture parang nagpakita ng tapang. Yung isa, yung arms niya ang hindi naman ginawang at saka seryoso si Tariela na nagdi-discuss, hindi siya patawa-tawa, 'di ba? Hindi naman siya natatawa diyan. So meaning, this is just to 'di ba, pagka sa klase nga, 'di ba, mayroong mga visual aid para pagpapakita, para ma-imagine ng mga bata kung gaano katapang itong bali. Ganon, no? Di naman katatawanan yun tulad ng sinabi ni Robin Padilla. Babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawa ng karikature, kahit ako'y oposisyon, na gawa ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. So, dito sa sinabi niya, maganda na kapag ginanyan daw ang presidente natin, hindi siya papayag. Pero, sinasabi nila Senador Risa Antiveros na maraming mga karikature na ginagawa ng China na pambabasto sa ating Pangulo. Pero ni-research ko, di ko mahanap, So, pero base lang sa speech ni Risa Antiveros na maraming bisis na binastos ng China si PBBM, na ito'y sinabi niya. Pwede ba natin maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet,
at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nang bastos ka, ay babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na So ito nga ang sinabi niya na kapag nang babastos ka. So yung sinasabi nga na yun yung pinapakita ko na yung caricature na yun, hindi nga kahit sa pananaw ng iba, hindi pang babastos yun kasi nga nagsasabi lang naman ng totoo. Okay? Sinasabi lang naman ang totoo na nambubuli talaga. Ano ba tawag dyan? Na binabangga mo yung barko mo. O di ba na magbigay lang ng rasyon doon sa mga kasundaluhan natin na nandoon sa Sierra Madre. Hinaharang mo na posibleng kung hindi lang alisto yung mga Coast Guard din natin, talagang hindi na naiwasan yung pambabangga nila. O di ba? Hindi ano ba tawag doon? Hindi pambubuli yan? Yung inaagaw yung isda ng mga mangingisda natin at ang itinira yung kung ano lang ang tinira yung mga maliliit. Di ba pambubuli yan? Di ba? So, siyempre, spokesperson yan sa Coast Guard si Tariela. Siyempre, naramdaman niya kung paano kahirap ang ginagawa at paano nahirapan ang mga Coast Guards natin sa ginagawa ng China. So, ang balita ko naman doon, yung caricature na yun was not being made by Tariela. May naggawa noon na fit na sa tingin niya, fit yun na yun ang ipapakita niya. Hindi para katatawanan but to highlight na ganun katindi ang parang ganun ang hitsura ng China kung paano tayo pahirapan. Parang ganun. Hindi naman panghihiya yun. Hindi pambabastos yun. Telling the truth what you feel is not pambabastos. Pwedeng it seems na hindi mo nagustuhan sa nakikita mo na ganun ka pala, ganun ang dating mo sa ginagawa mo. Yun, di ba? That's how Tariela, the spokesperson of Coast Guard, look at that person who is responsible for doing these difficulties we encounter, yung mga Coast Guard na under niya ang na-encounter dyan. Di ba? So, hindi pambabastos yun pagsasabi ng totoo. sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede. So, sinabi nito ni Senador Robin Padilla na may budget naman daw at bakit hindi din bibili ng water cannon para i-install mo sa barko natin, sa Coast Guard natin, para gumante. Yun ang maling sinasabi niya kasi sabi niya kasi pareho naman daw Coast Guard. Pero binanggit na dati yan na ang Coast Guard ng China ay hindi yan civilian. Hindi tulad ng Coast Guard ng mga bansa na ang Coast Guard ay civilian, under ng civilian authority. Ang Coast Guard sa China ay from civilian, pinalitan sometime, di ko natandaan kung when was that, pero i-chat ko dito, na pinapalitan na ang custody ng ang Coast Guard ng China ay under ng military na ng China. So, hindi yan civilian. So, under ng military. At ang study, kasi itong mga pagbabangga-bangga ng pambubumba ng China sa Coast Guard ng Pilipino, sa atin, ay nasa pasok yan sa gray zone. Gray. It's been malabo. Hindi pasok doon sa atake ng military kasi nagpanggap sila ng civilian. So, gray zone. So, parang hindi ka talaga hindi pa sila, hindi malinaw na nasa boundary valley, na boundary sa tolerable at boundary hindi. Okay? So, naging tolerable lang yan kasi nga pinapalabas nila na nang bubumba ng tubig lang naman Tubig lang naman yan. Hindi naman nakakamatay directly, hindi nakamatay, di ba?
Pero pwedeng nakakabulag kasi nung mabasag yung salamin ng ano natin, yung sinasakyan ng mga Coast Guard maghatid ng ah, rasyon doon sa mga military natin nabasag, so pwedeng mabulag ka, pero hindi nakakamatay dahil hindi na armas yan, hindi naman yan baril. Okay? So ngayon, pagka gumanti na tayo, nakipagbombahan tulad ng sinabi ni Padilla na makipagbombahan, it triggers the Chinese to do more. Galiit lang, ilang 45 meters lang ata yung sinasakyan nila against sa napakalaking barko na anuhan ka ng tubig. So it triggers you, natalo ka, at the same time, pwede kang balikan. Pag binalikan ka ng mas matindi ng balik, baka hindi na water cannon ang ibibigay sa'yo, may dahilan na dahil babaliktarin na naman ng China yan na tayo ang nang provoke. Kaya nga, minsan kasi wala sa logic yung, kahit na wala sa logic yung katuwiran nila, pero since malaking bansa sila, they have the resources to keep on repeating these issues towards other countries and make believe na kahit buluktot, pero parang makakonvince din sila. Diba? So mali yung sinasabi ni Ruben Padilla dahil pareho ng civilian. Hindi parehong civilian yan. At this was discussed already before na ang komposisyon ng yung organization ng China about the Coast Guard ay hindi civilian. Dapat alam niya yon. May senador siya, di ba? So ano nakalagay yan sa introduction? During the last 8 years, East China Sea and South China Sea waters have been the seating of increased Chinese civil and naval activity that have altered the balance of power among Northeast Asian and Southeast Asian states, trying to cope with more robust projection of Chinese maritime power. For China, possessing maritime power, as nuclear McDavid points out, includes a large coast guard, a world-class merchant maritime and fishing fleet, shipbuilding capacity. Hindi ito yung gusto kong basahin sa inyo. So ano nakalagay? As part of the restructuring of state organization announced in March 8, 2018, it is known that the China Coast Guard, previously controlled by the State Oceanic Administration, is coming under the administration of the People's Armed Police from the Central Military Commission as a paradigmatic shift from a joint civilian military control to a purely military one. So, yung sinabi ni Ruben Padilla na pareho silang civilian, that was before. Pero itong 2018 na binago na. So, ang sinabi na dito, purely military one. The reorganization of the CCG, CCG? China Coast Guard, only 5 years from the latest reshuffling seems to reveal and the parties increasing control over the military as outlined in the September 2017 CCP Central Committee, and also the intention of the Chinese central government to provide the CCG with more flexibility and authority to act decisively in disputed waters in the East and the South China Seas if needed. Gets mo? Na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo. So, senador siya, dapat bago siya magsalita, dapat nag-research siya muna, no? Feeding wrong information to the people, or is this being used just to defend his side why he is not in favor of condemning what these Chinese are doing to us? 'Di ba? Kung alam niya to, sinasadya niya. Pero kung hindi niya to alam, dapat alam niya dahil senador siya, 'di ba? So sa sinabi niya, kung pareha daw na gray ship yan, escalation. Kung parehang gray ship. Anong tawag doon sa gray ship ang
hindi gray ship ang pinapalabas ng China pero military yun na kinakalaban ang civilian. Ano tawag doon? Di mas matindi pa yun sa dapat na umaksyon talaga. Dapat kung alam niya yun, hindi lang pala yan dapat ang ginawa ng Pilipinas natin sa China dahil gray ship ang China against gray ship ko sinasabi dahil sa realidad hindi naman civilian ang Coast Guard nila. Okay? Tapos ang sa atin binabangga nila civilian. So ano pala, di tama lang ang ginawa ng Pilipinas ngayon na pinaglaban yan. Only na hindi lang alam ni Senador Padilla na ang composition pala ng Coast Guard ng China ay hindi civilian kundi under na ng military. O senador naman nga talaga siya, 'di ba? Dapat alam niya ito, 'di ba? Binoto natin, binoto nyo. Ibuboto nyo pa ba uli ito? Pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi mo pwede yun, yun ang tinatawag natin ng escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagpumbahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpuprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin, nung ikaw ay magtatalumpati at gagawin mo Inanalyze mo itong dahilan ni Senador Padilla, parang maiinis ka no? Kasi di alam niya yung pinagsasabi niya eh. 'Di ba? Tapos dinugtungan pa niya itong yung last na sinabi, pakinggan nga natin uli. katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, eh palagay ko, Yung sa binanggit na naman niya nga na ginawang kakatawanan sa ginawa ni nung magsalita sa Filipino University, di binanggit kung sa Philippine University ba itong crowd ni mga students crowd ni Commodore Tariela, spokesperson ng Coast Guard. Kung ginagawang katatawanan, was it katatawanan ba yung ginawang matapang ang mukha na ito yung nambubuli sa atin? Was it being made as a joke? He was serious about how these Chinese people are trying to bully us. So katatawanan ba yun? Baka dapat din siguro ito si Senador Padilla mag-research kung what do you mean by katatawanan. What is katatawanan? Katatawanan is making out of something laughable. Laughable ba yung inaapi tayo? Laughable ba yung pinakita mo na ganito katapang yung was it being made just to sound joking? Was it joking or humiliating a certain leader of a country? No, it's not being humiliating. It is sincerely, we are being hurt by what this Coast Guard ng China ang pang sa atin. Was it intended to make a joke or was it to make the students laugh? But it is to really think that we are to do our best because in order for us to be able to defend our country, our sovereignty, that is what we mean by that. It's not ginawang katatawanan. Stop thinking na katawanan yun. inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi na makakain. Ito pananaw ko lang. Yung sinabi ni Ruben Padilla na kung ginagawa daw sa presidente natin yan ng ganun na babastusin ng presidente, gagalit din daw siya. Kung para sa akin, mas lalo nga siyang magagalit dahil it's not the president being done to death, but kundi ang tao mismo, mga civilian. Kung ang presidente, kung tuusin, makagamit pa siya, powerful yan, makakalaban pa. Pero yung tao na nagdepensa lang sa ating bansa, yun ang parang wala lang sa kanya. Di ba, bilang isa sa mga leader ng bansa, di ba, kung hindi mo man magawa, pero kahit paano, nasaktan ka na higit pa dapat ang pagkakampi mo. Kasi tao yan, directly sa tao na walang kalaban-laban. Di ba? Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ang pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong biniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung
iba talaga pinagsasabihan niya nito eh. Mga dinideport. Pag dinideport ka dahil hindi ka Malaysian, karapatan ng bansa na yan. Kapag ka Pilipino naman yan at nagpunta ng Malaysia, i-deport yan. Part ng authority ng bansa yan na i-deport mo yung hindi mo citizen at wala namang papers kung bakit ka nandyan, tourist ba yan or what, di ba? So hindi mo pwedeng pakialaman yun. Oh, pang binanggit mo na naman yan na marami din namang bansa daw na tulad ng Malaysia, Vietnam na meron din tayong overlapping, meron din tayong dispute doon sa mga territorial boundaries, ano. Ito na naman ang sorry to say pero hindi na naman nag-research ito. Ang kaibahan ng Malaysia, Vietnam doon against China ng mga dispute natin, ang kakaibahan doon ay base sa research, yung pagkakadispute natin ng China, Malaysia and the Philippines, Vietnam and the Philippines, yan ay naging dahilan dahil nag-overlap yung sinabing 200 nautical miles na pasok sa'yo. So yung isang area na yan na sinakop ng Malaysia, pasok sa 200 nautical miles from their territory at pasok din sa atin. So nag-overlap. So yung sa Vietnam ganun din, nag-overlap din. So pasok yan dahil nag-overlap doon sa ano ang napagdesisyonan sa UNCLOS. 'Di ba? Yung United Nations on the Law of the Sea. Okay? So, yung China, hindi yan patulad ng ganyan nag-overlap ang boundary kasi ang layo sa kanila, 600 nautical miles ba or 500 nautical miles from their area. Di ba? So, yun ang nagkakaiba doon. Ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid ko mga Muslim yan. Pero yung example ko lang po sa inyo, na meron din tayong problema sa ibang lugar, na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin, na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar, na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbaga, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat, yun doon po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay panabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya nalaman po, sana, ipagsabihan din po natin yung mga hirpermadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech na wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang Pangulo ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating Pinunong Mayorya. So anong dito sa dispute between the Philippines and Malaysia? So ito yung basahin ko Vietnam and the Philippines have overlapping territorial claims in the Spratly Islands, the South China Sea, West Philippine Sea, leading to periodic diplomatic tensions despite both opposing China's expansive claims. Both countries maintain military outposts with recent friction arising from Vietnam's protest against Philippine activities in Sandy Cay in May 2025. So, ang malinaw dyan, overlapping issues kasi nga yung parehong pasok sa 200 nautical miles from Vietnam, yung Spratly, at saka yung Sandy Cay, tapos pasok din sa 200 nautical miles from the Philippines. Kaya yan ang may parang may reason sila kung bakit nagkaroon ng dispute kasi may parehong pinanindigan base sa law of the yung decision ng UNCLOS na pasok sa'yo kapag nasa teritoryo mo from your territory 200 nautical miles. Ganon. So magkaiba yung kiniklaim ng China against dun sa lugar na sa West Philippine Sea dito sa binanggit ni Robin Padilla na meron namang ibang bansa din na nagkaroon ng dispute sa atin, ba't nanahimik tayo? Okay? Nanahimik tayo pero ongoing yung mga claims na yan tulad ng Malaysia at ang Pilipinas. Yung sa Sabah claim naman yun, medyo masalmot mahaba ang kwentuhan doon. So meron tayong mga claims pero matagal pa yun, nag-umpisa na yun noong 1962 pa. Okay? So yun,
Kaya para sa akin dapat inaasahan natin na bilang senador, sana hindi mag-feedback ng maling yung footage mo, yung dahilan mo dapat based on ano ang totoo, hindi yung isasabihin mo. Pero bakit sinasabi niya sa Senado yun? Di ba talaga alam niya yun?